Mabilis ang tunog ng sapatos ni Miriam nang bumaba nga siya mula sa itaas ng spiral staircase. Bit-bit niya ang kanyang tablet na may drawing ng isang half-finished na contour gown. "Yaya Selly, nasaan na ang uniform ng mga bata?" Sigaw nga niya habang naglalakad papunta sa kusina. Sumalubong nga ang amoy ng longganisa at garlic rice nang makapasok siya. Nakaayos nga sa island table ang 3 tray para kina Mateo, Martina at Nico. Iba-iba ang paborito ng bawat isa, pero pare-parehong nakafold ang napkin sa gilid ng plato, kaya ng bilin nga ni Miriam. "Bumaba na ba sila?" tanong niya, at tinignan ng tray ni Mateo na may 3 butil nga ng sinangag na nahulog nga sa gilid ng plato. Napailing siya at agad nga itong tinanggal gamit ang tissue. Bumukas ang pinto mula sa hallway. Unang lumabas si Martina. Nakaayos ng buhok nito sa mahigpit na ponytail, suot ang uniform ng exclusive school nila. "Martina." Mahinahong tawag nga ni Miriam. "Ilang beses ko bang sinabi? Gusot yan." Umupo si Martina at agad nga na inayos ang palda sa kandungan. Sumunod si Mateo bitbit ang school bag sa isang balikat. "Mateo, ilang tulog na lang ang piano recital mo? Nakapractice ka ba kagabi? Or were you too busy playing that useless game again?" Saad pa nga ni Miriam. Tumango lang si Mateo at hindi na nga makatingin sa kanya. "Look at me when I'm talking to you." Tumigil si Miriam sa ginagawa at nilapag nga ang tablet na hawak nga sa mesa. Dumating si Nico na laging huling bumababa. Magulo ang buhok, may konting toothpaste sa gilid ng labi at medyas na hindi magkapareho. Mabilis ang hagod ng mata ni Miriam mula ulo hanggang paa ni Nico. "Magulo pa rin ang buhok mo, Nico. At anong klaseng medyas yan? Hindi ba't kahapon din magkaiba rin ang suot mo?" Napahinto si Nico sa paglalakad at agad niyang itiniklop ang mga daliri sa gilid ng polo niyang medyo gusot. "Sorry po, Mama." Bulong pa nga niya pero halos hindi nga ito marinig. "Sabihin mo ng malinaw." "Sorry po, Mama." Pagulit nga ni Nico ng mas malinaw na ngayon, pero hindi pa rin tumitingin sa ina. "Magkaiba na nga ang medyas mo, may toothpaste ka pa sa bibig. At ganyan ka pa umupo." Tinapik nga ni Miriam ang sandalan ng upuan ni Nico, dahilan para mabilis nga itong umayos ng upo. Walang mamamik. Kahit si Yaya Selly na kanina lang ay busy nga sa likod, hindi na gumagalaw. Tinapunan ni Miriam ng tingin nga si Martina, na dahan-dahang ninumuya nga ang itlog na maalat nga sa gilid ng kanin. "Martina, ituwid ang likod." "Po?" Malinang sagot nga ng bata, dagal na sumunod. Tumingin naman siya kay Mateo. "I want you to play that recital piece tonight, no excuses." "Opo, Mama." Sagot nga ng bata. Tumayo si Miriam at pinulot nga ang tablet bago umalis. "Finish your food in 10. The car will leave at exactly 7. Tumulong nga ang kampanilya sa kusina ng maliit nga na restaurant ni Drew sa Baguio. Ang kusina ni Tatay Drew ay isang kilalang tambayan ng mga taga-barangay, estudyante at mga delivery riders. "Bakit may sumisigaw ng emergency sa labas?" tanong nga ni Drew habang hawak ka ang wok na puno ng sinangag. Bago pa nga siya makalapit sa pintuan, biglang bumuhad ang 3 bata na sina Dodo, Dodong at Dodit. "Tay, si Dodi po may ipis sa bag." "Hindi po ako yun, si Dodong po yun. Ako lang po yung sumigaw kasi lumipad na po yung ipis papunta po sa pansit." Sagot nga ng 2 bata. Depensa pa nga ni Dodit habang pinapalo ang plastic ruler sa ere. "Hoy, wag mong guluhin ang pansit. Yan ang pang-lunch ng barangay kapitan. At saka ng ipis. Kanina lang may langgam na nga sa kape ni Mang Berto ngayon naman ipis naman sa pansit." Bulalas nga ni Drew at tinago nga ang ruler. Pumasok si Dodong ng walang pakialam at may hawak na kahon ng posporo. "Tay, gusto ko po lang sanang gawing pangpit yung ipis baka mapalaki ko." "Pet na ipis? Aba anak, baka bukas yan. May alaga ka ng daga rin.
Gusto mo rin ba ng ahas? Total cowboy ka rin gaya ko. Pwede po ba, Tay? Sabay-sabay na tanong nga ng tatlo. Napahawak na nga lamang si Drew sa sinturon niya at napailing. Aba, ang kukulit niyo talaga. Halina nga kayo, kumain muna kayo. Mainit pa yung champorado, may gatas galing kay Aling Marites. Yung hindi pa expired. Yay! Sabay-sabay na ulit nga nasigaw ng triplets at tumakbo papunta sa maliit na lamesa sa kusina. Ang isa sa kanila na si Dodit ay nadapa pa nga sa mismong harapan ng kalan. Aray! Hindi po ako iiyak. Ubay tayo, diba, Tay? Tama, pero kung may gasgas ka, lalagyan ko ng betadine. Hindi ko ubay ang may impeksyon. Pagkaupo ng tatlo, hinabot nga ni Drew ang mga balls ng champorado. Dodong, wag mo nang ilubog yung tinapay dyan, hindi yan sabaw. Masarap eh. Dodo, hindi pa kutsara yung tinidor mo. Kaya ko po, Tay, challenge po to. Dodit, bakit may drawing ang kaldereta sa notebook mo? Assignment po, ang sabi po, draw your favorite food, nilagyan ko pa po ng sabaw para rin. Natawa na nga lamang si Drew habang pinagmamasdan ng tatlo. Makulit pero sa totoo lang, sila ang nagpapagaan nga ng bawat araw. Mga anak, tandaan niyo to Hindi bali ng kulang sa gamit basta busog naman sa pagmamahal at may extra rice. Sabay-sabay na nagtawanan nga sila. Tay, kung may nanay po kami, sa tingin niyo po, papayag po siyang may pet po na ipis tayo? Tanong pa nga ni Dodong habang namumuya. Natahimik nga si Drew saglit, pero ngumiti nga rin kaagad. Hindi, siguradong ipagwawalis niya kayo palabas ng bahay pero siguro papayag siya na may pusa. Ay, ayoko ng pusa, mas gusto ko po yung ipis, hindi po nangangagat. Reklamo pa nga ni Dodo. Nagtawanan ulit ang magkakapatid. After nung kumain, hugas pinggan at walang tatakas. Roger po, Chef Tay! Sigaw pa nga ng tatlo sabay saludo. Mainit ang araw pero presko nga ang hangin sa Camp Kalikasan sa Pampanga. Maaga pa lang, busy na ang mga counselors sa pagtanggap ng mga estudyanteng dumadating mula sa iba't ibang exclusive schools. Group A, dito po kayo sa kanan, Group B sa kaliwa. Sigaw nga ng isang counselor habang inaayos ang mga batang hindi marunong sumunod sa instructions. Sa magkabilang bahagi ng kampo ay dalawang magkaibang van ang halos sabay na dumating. Unang van mula sa Exclusive Academy ni na Mateo, Martina at Miko ng mga anak nga ni Miriam. Agad na bumaba nga si Martina na may bit-bit na neck pillow at suot pa nga ang branded na sun hat nga nito. Ew! May putik! May dala ka bang alcohol? Baka may germs yung tent. Wala akong pakialam sa tent, basta walang piano, okay na ako. Sunod-sunod na sad niya ng tatlo, nila Martina, Miko at Mateo. Sa kabilang bahagi ng kampo, sumalubong naman ang malalakas na sigawan mula sa triplets, nina Drew, na sina Dodo, Dodong at Dodit. Unahan tayo! Teka, ako mauuna! Hoy, hindi pa tayo registered, baka mapagkamalan tayong nagnakaw ng bata! Lumapit nga isang counselor sa kanila. Magkakapatid kayo? Sextuplets po kami! Sabay-sabay na sagot pa nga ng triplets, pero tatlo lang kayo ewan, basta sextuplets po kami, sa alam po namin. Napatingin nga si Mateo sa kabilang linya. Napatigil siya. Nico, parang kamukha ko yung batang yun Sino bata? Yung naka-t-shirt na may hotdog drawing. Oh my gosh, parang ikaw nga yun, Nico. Pero mas mukhang galing sa kalsada version Sa di kalayuan si Dodit naman napatitig din sa direksyon nila. Dodong, parang ikaw pero social version ng batang yun may suot pang belt. Walang nga, ang liit ng bewang, hindi yan ako. Sagutan naman nila Dodong. Biglang dumating ang isang counselor. Okay kids, halina. Pumila para sa orientation, mix ang groups, ibig sabihin magkakasama kayo sa activities. Mix? As in mix with them? Bakit, allergic ka ba sa mukhang masaya? Sagutan nga nila Martina at Dodo. Paglapit nga ang dalawang grupo, habang naglalakad papunta sa activity area muling nagtamang tingin, nila Miko
at Dodo. Sabay silang napatanong. Anong pangalan mo? Miko! Dodo! Sabay ulit nga silang napatigil. Nang sumagot nga sila. May birthday ka bang May 12? Oo! Sagot naman ni Dodo. Hospital ka pinanganak. Tanong nga muli ni Miko. Teka, doon din ako eh. Sa St. Teresita Hospital, Baguio? Wait lang. Sabay-sabay na sigaw nga ng bata mula sa magkabilang grupo. Ilan tayo? Nagkatinginan silang anim. Lahat nakanganga at lahat nga ay nagsisigawan sa loob ng utak nila. Nagtaas ng kamay si Mateo. Ako si Mateo! Ako naman si Martina! Ako si Miko! Dodong here! Si Dodo naman ako! Dodit ako! Sabay-sabay silang napatitig sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang segundo ay nag-react na naman sila. Eh baka clone lang! O kaya multiverse! Baka experiment tayo! Pwes, may kailangan tayong alamin dito. Tama! At sisiguraduhin kong malalaman natin kung sino ang may kasalanan sa paghiwalay natin. Parang detective show lang ah! Mission! Hanapin si nanay at tatay at tanungin kung anong nangyari. Pero teka, magmerienda muna tayo. Sagutan nga ng sextuplets. Matapos ang orientation, nagtatawanan nga ang anim at binunyag ang mga trip nila sa bahay. Kung sino ang laging may baon, sino ang laging sinisigawan ng magulang, at sino ang pinakamagaling sa PE na lahat sila, ayon sa kanilang version. Habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno malapit sa activity area, lumapit ang tatlong lalaking suot ng uniforming parang pang forest ranger. May patch ng nature safety unit sa balikat, may ID pa at may dalang compass at laminated map. Mga bata, excuse me lang ha, kailangan kayong sumama sa amin, may special nature walk para sa select campers lang. Select campers? Ay wow, VIP tayo! Teka, pero bakit kami lang? Sad nga nila, Dodong at Martina. Galing daw sa office nyo, special permission for advanced eco-leadership program. Sagot ng isa pang lalaki na may shades, kahit wala namang araw nga sa ilalim ng puno. Ano yun? Tanong naman ni Miko. Basta may survival skills, archery, saging peeling competition, ganun. Mabilis naman ang sagot ng isa pa. Nagkatinginan na nga lamang ang anim, sabay-sabay silang tumango. Go! Basta walang putik! May prize ba? Gusto ko ng saging! Sadaman nila Martina, Mateo at Dodit. At sumunod na nga sila. Sa una masaya pa nga sila habang naglalakad papasok sa kagubatan. May pa-selfie-selfie pa nga si Dodong gamit ang old cellphone ni Drew na wala namang signal. Pero makalipas ang halos 30 minuto ng paikot-ikot at pataas nga sa lakad, napansin nilang kakaiba na nga ang dinaraanan nila. Kuya, asa na po yung ibang campers? Wala silang clearance, kayo lang ang VIP. Sagot ng lalaking may balbas habang binibilisan nga ang lakad. VIP? Bigla nga silang huminto sa harap ng isang lumang bahay. May punit-punit na kortina, sirang bintana at may sign na nakasabit na welcome campers. Nahalatang sinulat gamit ang pentel pen sa karton. Teka, parang hindi legit to! Bulong nga ni Martina at inabot sa bulsa nga ang insect repellent na parang pwede nga niyang gamitin bilang spray weapon. Pasok na kayo, mag-orientation pa tayo! Utos nga ng isang lalaki. Pagkapasok nila, sabay-sabay nga silang napatigil. Wala ni isang camping gear. Ang nandoon lang ay isang lumang mesa, 2 plastic chair, isang thermos na walang laman at isang cage ng manok. Kuya, asa ng archery? At saging! Shh! Makinig muna kayo. May kailangan linawin. Saad nga ng lalaking may shades. Lumapit ang lalaking may balbas at tumikim. Pasensya na kayo, mukhang may maliit lang kaming aberya. Aberyang may cage ng manok? Mukhang kayo yung 6 na anak ng big time developer na si Mr. Andres Villasaran, di ba? Nagkatinginan nga ang 6. Ha? Sino yun? Sabay na tanong naman nila Mateo at Miko. Hindi po si tatay yun, si tatay po, si Chef Andrew. Mahilig sa daing at walang sariling kotse. Hindi po siya yung parang mayaman po na binanggit ninyo. Proud na saad ni Dodong.
Biglang napa-facepalm ang lalaking may shades. Saad naman ni Martina. Si mama ko po, si Miriam naman po, hindi po siya developer, fashion designer po siya na hindi po marunong umiti. Dagdag ni Martina. Biglang napa-facepalm ng lalaking may shades. Boy, sabi ko na nga ba, mali na naman ang kuha natin eh. Sigaw nga niya sa kasamahan. Ang sabi sa tip, 6 na kambal, elite school, may dalang maleta na may embroidered name tag. Tignan mo to, gamit na, may sticker pa ng karton. Kami po yung elite school, pero hindi po kami anak po ni Villasiran. Anak po kami ng magkaibang magulang na dati po yatang magkasama tapos naghiwalay tapos po binupulit dito. Makulit ng sad nga ng isa sa mga sextuplets na si Miko. Biglang natahimik ang 3 lalaki. Nagkatinginan sila at nagkamot ng ulo. Pwede na po ba kaming umuwi? Paano po kami babalik? Wala po kaming kompas. Hindi po ba kidnapping to? Kapag nakabalik tayo, isa lang ang sigurado. Ano? Magkabalikan ulit si mama at papa pero baka sa presinto na. Sad nga nila Dodit, Doto, Martina at Mateo. Sa kabilang banda naman. Excuse me po, Chief. Nawawala po ang 3 kong anak. Mga menor de edad pa po sila, nasa nature camp daw po pero hindi makontak. Tapos hindi po makita. Nag-aalilang maring sabi ni Miriam habang pinipigilan ang pagninig niya ng boses dahil sa galit at kaba. Hawak niya ngayon ang tablet na may picture ni Mateo, Martina at Miko. Kumakabog ang dibdib niya, pero nananatiling tuwid ang likod niya. Ma'am, may report na po kaming natanggap kanina, may grupo raw po ng bata na nakita sa gilid ng highway. Kinukumpirma po namin ang identity nila. Sagot nga ng pulis habang nagsusulat. Bumukas ang pinto ng presinto, pumasok nga ang isang lalaking naka-checkered polo, maong at may galos nga sa braso. Pagkapasok nito ay agad nga itong nagsalita. Chief, nandito ako para mag-report ng kidnapping. 3 ko pong anak nawawala po sa nature camp. Napalingon si Miriam sa nagsalita at nanlilisik ng mga mata niya nang makilala ito. Teka, Drew? Napalingon nga din si Drew. Bahagyang nakakunot ang noo. Miriam? Sandaling katahimikan ang namagitan. Matapos ang ilang segundong pagtitig, para nga silang sabay na sumabog sa galit. Bakit ikaw nandito? Sigaw nga ni Miriam. Aba, ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. 3 taon nang hindi sinipot ang visitation schedule ko. Tapos ngayon ikaw ang may ganang magreklamo dito? Sad nga ni Drew. Hindi ito tungkol sa'yo, Drew. Nawawalang mga anak ko. Sigaw naman ni Miriam. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko dito? Nagbabakasyon? Hinahanap ko rin ang mga anak ko. O baka nakalimutan mong may 3 pa tayong anak na iniwan mo sa akin. Siguro may kinalaman ka dito, di ba? Tuloy-tuloy pa nga na saad ni Drew. Mali ang akala mo. Kung iniisip ang may kinalaman ako, hindi ko sila kinuha. At alam hindi ako kasing baboy nang iniisip mo. Hindi tulad mo. Baboy? Ako? Ikaw nga ang lumabag sa usapan natin, maghihiwalay, oo, pero ikaw ang nagsimulang putulin ng komunikasyon. Sad nga ni Drew. Huwag mo akong sisihin, Drew. Ikaw ang tumalikod sa kasal, ikaw ang umalis. Sigaw naman ni Miriam. Mag-pull out ako dahil hindi mo ako pinapakinggan. Sa lahat ng bagay, gusto mo ikaw masusunod. Dahil kung hindi ko gagawin yun, sino pa? Ikaw? Na ang solusyon sa problema ay magluto ng tsamporado? Saad naman ni Miriam. Tsamporadong masarap at hindi kailangan ng imported na kutsara. Hindi porket taga-Baguio ako, wala na akong alam sa pagpapalaki ng anak. Napailing nga si Miriam. Hindi mo nga sila kayang pihisan ng maayos eh. Enough. Singhal ng desk officer sabay hampas nga ng folder sa mesa. Nandito kayo para mag-report ng nawawalang mga bata, hindi para mag-audition na umarte. Kapwa sila natahimik. Tignan natin ang malinaw. 2 kayong magulang na nag-report ng nawawalang 3 bata. Parehong edad, parehong bilang, parehong kasarian. Hindi ba't posibleng iisa lang ang mga batang yan? Sabay na napatingin nga ang 2 sa isa't isa. Imposible. Mahinang sambit nga ni Miriam. Hindi pwedeng mangyari. Bulong naman ni Drew. Sextuplets. Sabay nga nilang nasambit, halos hindi makapaniwala sa bigat ng salitang yon. Hinati sila, pero hindi nila alam. Muling namayani ang katahimikan, biglang tumunog ang radyo sa mesa.
Chief, positive po 6 na bata. Magkakamuka, nasa output na at ligtas nakita sa may highway at galing sila sa bundok. Napabalikwas si Miriam mula sa pagkakaupo. Nasaan sila? Kailangan ko makita ang mga anak ko. Ako rin. Pakidala ron ngayon na. Sigaw naman ni Drew. Agad silang inihatid nga ng mga pulis sa output kung saan nga pansamantalang inalagaan ang 6 na bata. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan ay walang ilaksay ang segundo si Miriam. Bumaba nga siya kaagad at wala na nga siyang pakialam kung magusot ang blouse niya o kung may putik sa sapatos. Nico! Sigaw nga niya at mabilis na lumapit sa maliit na covered area kung saan nakaabang ang 6. Mama! Napalingon nga si Nico pati na nga rin sina Mateo at Martina. Sabay-sabay silang sumigaw at agad ngang sumalubong kay Miriam. Agad siyang lumuhod at sabay-sabay na niyakap nga ang 3. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaaplos ang mga batok ng mga anak. Hindi na nga niya napigilan ang luhang bumuhos sa pisngi niya. Akala ko. Pero naputol nga ang sasabihin ni Miriam. Hindi niya maituloy, hinagkan na nga lamang niya nang mahigpit ang mga bata. Sa kabilang banda naman ay dumating nga si Drew, halos mabitawan nga niya ang tsinelas sa pagmamadali. Tila hindi na nga rin siya makahinga sa kaba. Dodong! Dodo! Dodit! Halos pasigaw nga niyang tinawag. Biglang napalingon ang 3 sabay nga na tumayo. Tay! May tuloy pala kaming nanay tapos magkapatid po pala kami ng mga sosyal na to? Walang preno na sa adama ni Dodong. Sosyal ka dyan. Sabay abot nga ni Drew sa mga anak at halos yakapin nga silang sabay-sabay. Akala ko nakuha na kayo ng aswang o napasama sa sketchy TV show. Hindi po. Kinidnap po kami pero may manok po sila. Seryosong paliwanag ni Dodit. Umiling na lamang si Drew. Grabe kayo. Wala kayong takot kahit sa kidnappers ha? Mas takot po sila sa amin, tay. Ang ingay kasi namin ngayon eh. Bulalas pa nga ni Dodo habang nagyakapan nga ang magkabilang grupo. Unti-unti silang lumingon sa isa't isa. Nagkatinginan si Miriam at Drew. Ano nga po pala ulit yung relationship namin, 6? Half brothers and sisters? Clone? Multiverse version po ba? Sunod-sunod na tanong pa nga nila Nico, Martina, Dodo at Dodong. Humugot ng malalim na buntong hininga si Miriam at lumapit kay Drew. Hindi pa rin nawala ang tensyon sa pagitan nila, pero sa harap ng 6 na batang sabik, sa kasagutan wala na nga silang mapagtaguan. Mga anak, totoo. 6tuplets kayo 6. Panimula nga ni Drew sa mahinang tinig. What? Bakit po kami hinati? Saway pa nga na saad ng mga bata. Napatingin si Miriam sa sahig, sa kadahan-dahan naman po sa bangko. Dahil nagiwalay kami ng tatay niyo. May hindi pagkakaunawaan at pinili namin hatiin kayo. Akala namin mas magiging madali para sa lahat. Pero hindi po namin alam, hindi pa unfair yun. Tugon naman ni Mateo. Napatingin si Drew kay Miriam, hindi man niya gustong aminin pero totoo ang sinabi ng matalinong anak. Wala kayong kasalanan. Kasalanan talaga namin dalawa. At hindi namin kayang ibalik ang mga panahong hindi kayo magkasama. Pero kung pwede namin itama. Tama po! Gusto po namin magsama-sama, pansamantalaman lang po! Pagpuputol nga ni Martina. Habang may iniimbestigahan daw po tungkol po sa nangyaring kidnapping, sabi ng pulis hindi raw kami pwedeng bumalik agad sa dati naming bahay. Dahil daw may banta pa. Pero masaya kami kahit may ipis yung bahay sa gubat. Sad naman nila Dodo at Dodong. Napatango-tango si Miriam. May beach house kami sa Batangas, hindi ko ginagamit. Pwede natin doon muna tayo. Nakatingin nga ang 6. Sa beach? Yay! Sabay-sabay nga silang sumigaw. Tumating sa beach house ang buong grupo. Ang beach house may 2 palapag, may malawak na veranda, at bukas nga ang sala kung saan kasalukuyang nagkakagulo nga ng 6 na bata sa pagpili kung sino ang matutulog nga sa itaas. Dito kami sa itaas, kami kasi ang panganay! Yaw nga ni Martina habang inaakyat nga ang hagdan. Hoy, kami rin!
Bawi nga ni Dodong sabay hila nga sa una ni Mateo. Unahan sa kama! Sigaw pa nga ng tatlo. Samantalang sa kusina naman nag-ayos nga sina Miriam at True. Maingat na in-arrange nga ni Miriam ang mga bagong hugas na kubertos habang si Drew inaayos nga ang pinamalengke sa mesa. Bakit kailangan mong bumili ng 10 latang sardinas? Tanong nga ni Miriam nang hindi man lamang lumilingon rito. Para may emergency food at para hindi tayo magutom kung sakaling maputulan ng kuryente. Kalmadong sagot nga ni Drew. Kuryente? Ilang araw lang naman tayo dito, diba? Hindi to survival training. Irap naman ang saad ni Miriam. At least, ako handa. Hindi mo kailangan ipamukha sa akin, hindi ako handa. Saad naman ni Miriam. Hindi ko naman sinasabi pero kung tutusin, ikaw tong masyadong metikulosa. Kahit beach house lang to, may checklist ka pa kung saan nilalagay ang baso, Miriam. Umikot nga si Miriam habang nakataas ang kilay. At least malinis at maayos. Hindi gaya ng bahay mo na parang palengke. Masungit na saad pa nga ng babae. Mas masarap ang ulam sa palengke kaysa sa ref mong puno ng tofu at kahit na anong damo. Sigaw pa nga ni Drew. Mas okay na yun kaysa puro chicharon tsaka instant noodles. Hoy, wag mong minamalitang chicharon. Sad naman ni Drew. Dahil yun lang ang may lasa sa buhay mo. Mas gusto ko yun kaysa sa spaghetti ng walang sauce. Sinadya ko yun para low carb. Maitang sad naman ni Miriam. Mula sa second floor dahan-dahang sumilip niya ang aming makit na bata. Dahikab na nga sila sa pagtawa, lalo-lalo na si Dodit habang pinipigilan ni Martina ang pagtawa. Sinasabi ko na nga ba, kaya sila naghiwalay kasi palagi silang nagtatalo. Oo nga, parang cartoon, parang sila Tom at saka si Jolina. Hoy, anong Tom at Jolina? Tom and Jerry! Pero, napansin niyo ba? Ano? Si Mama hindi siya sumigaw ng kasing lakas. Hindi siya ganito sa bahay lalo na kung si Haya sa inyo ang kasama. Lagi siya masungit pero kanina, tinawanan niya yung joke ni Papa, di ba? Pag-uusap nga ng sextuplets. Nagkatingin ng iba. Unti-unting nag-sink in ang isang realization. Oo nga no, baka naman may feelings pa sila para sa isa't isa. Uy, imagine niyo kung magkabalikan sila, baka magkaroon tayo ng 7th sibling. Saad ng sextuplets. Samantala, hindi ako sasama dyan. Maring sabi nga ni Miriam habang nakatayo sa gilid ng dagat. Nakakurus ang braso niya na parang isang principal na hindi nga masaya sa field trip ng grade 1 section. Mama naman, kahit hanggang tuhod lang tapos picture lang para may memories naman tayo. Maganda raw po yung tubig dun. Tingnan mo si Dodong oh, nakahanap ng alimasag pero parang siya pa yung natakot. Sabi ng sextuplets pero pagdadahilan naman ni Miriam, hindi kasi ako marunong lumangoy. Napatigil naman ang anim. Anong sabi mo, Ma? Wala, sige na nga pero sandali lang ha. Tapos babalik na ako sa upuan. Sabay tanggal nga ng shades ni Miriam at iniabot nga ito kay Martina. Yay! Family photo sa tubig! Tay, si Mama pupunta sa dagat! Ha? Sigurado ba kayo dyan? Siya mismong nagsabi! Tugon ni Dodo. Dahan-dahan lumusong nga si Miriam sa tubig, kita nga sa kilos niya ang paghalangan. Ay, ang lamig! Samit nga niya habang nanginginig pa. Ganyan talaga sa una, Ma, pero tiwala lang. Sigaw nga ni Miko. O, konti pa. Konti pa. Paghudok nga ni Drew mula sa dalampasigan. Hanggang sa umabot na nga sa bewang ni Miriam ang tubig, saka siya napahinto. Tama na yata to. Pero biglang lumubog ang paa niya sa ilalim na parte ng dagat. Sa isang iglapay nawalan nga siya ng balansa at natumba. Saglit siyang nawala sa ibabaw ng tubig. Mama! Sabay-sabay na sigaw nga ng anim. Agad tumakbo nga si Drew nang walang inaksayang segundo. Tinanggal niya ang kanyang tsinelas, sinipang hotdog stick at tumakbo papasok sa tubig. Miriam! Sigaw niya habang lumalangay papunta sa lumulutang na katawan ni Miriam.
Agad niya itong inangkla sa braso at hinila nga paatras. Habang sinasala nga ang alon, hindi na nga rin alintana ang pagbuga ni Miriam ng tubig at ang panginginig nga nito sa takot. Pagkaahon nila, sa tubig ay agad nga na lumapit ang mga bata. "Mama!" sigaw nila habang pinupunasan ang mukha ng ina at sobrang nag-aalala. "Okay lang ako," garalgal nga ang boses ni Miriam, sabay sabing, "Nabigla lang, akala ko, tapos na ako eh." Hinila nga siya ni Drew palapit at pinaupo sa buhangin. Nag-aalala din ito. "Diyos ko Miriam, ba't di mo sinabi na di ka marunong lumangoy?" Malumanay pero punong-puno ng kaalala nga ng lalaki. "Dahil nakakahiya," saad nga ni Miriam. "Mas nakakahiya kung malunod ka, diba?" Hindi na nga nakasagot pa si Miriam. Nakatingin lang siya kay Drew habang pinupunasan niya ang tubig sa noo gamit ng sariling sando. "Salamat." Mahinang sambit na nga lamang ni Miriam. Nagsimula na nga ang init ng tanghali. Sinubukan ngayon si Drew ang lumang aircon sa kwarto sa iba pa. Nakaluhod siya sa tabi nito. Hawak ang screw at towel sa leeg. Sa gilid ng mata niya napansin nga nang dumungaw si Miriam sa pintuan. "Ano na naman ang ginagawa mo?" tanong nga ni Miriam. "Trying to make this antique aircon breathe again. Mainit na sa taas, baka mainitan pa yung mga bata." Sa damahan ni Drew. "Tignan mo nga yung sarili mo, para ka ng nilaga." Umiirap naman ang sabi ni Miriam. Ngumiti si Drew sa katumayo habang pinupunasan ng noo. "Hindi ba pwedeng tumawag na ng technician?" Sabi pa nga ng babae. "Tumawag na ako, sabi bukas parang sila makakarating. Gusto mong matulog kasama yung electric fan na parang helicopter sa ingay?" Napabantong hininga si Miriam. "Kaya pala ayaw mo akong iwan sa Manila. You love fixing broken things." "Yes." Bulong naman ni Drew, "But I gave up on one thing I shouldn't have tried to fix. Kasi akala ko wala ng pag-asa." Nabitawan nga ni Miriam ang basang hawak. "Mabuti na lang at plastic. Ano bang sinasabi mo, Drew?" Lumapit nga si Drew rito ng marahan. "Nagkamali ako noon. Akala ko kaya kong palampasin lahat. Pero ang totoo, I was scared. Hindi ko alam kung paano magmahal sa babaeng ang daming standard sa buhay. Lalo na't mahirap lang ako. Tinanggap mo ako noon pero na-pressure ako sa expectations mo. I did tried my best, Miriam. Pero siguro, hindi talaga yun sapat para sa'yo. Para sa buhay na meron ka." Natigilan nga si Miriam. Ilang segundo nga siyang hindi nakapagsalita. "Ano bang gusto mong palabasin, Drew?" Mahinahan pero mabigat nga ang tinig niya. "Na ako ang dahilan kung bakit ko umalis?" Umili nga si Drew. "No, hindi ikaw. It was us. Both of us. Ako yung natakot, ikaw yung nasaktan. And neither of us knew how to fix it. I tried so hard to be okay." Bulong nga ni Miriam. Hawak-hawak pa rin ang basong may natirang tubig. "I told myself na kaya ko na at least. Kalahati ng mga anak ko kasama ko. Na at least may karir ako. Na-strong woman ako pero Drew, hindi ko kailanman pinatawad ang sarili ko. Dahil hindi kita pinigilan. Dahil pinili kong magmatigas kaysa magsabi ng totoo. That I was tired. That I was scared too. And that I wanted you to fight harder for me." Saglit silang natahimik. Ramdam nila ang bigat ng mga hindi nasabi sa loob nga ng ilang taon. "Hindi ko kayang tapatan ang mundo mo. Kaya nung nag-away tayo noon ay shutdown. Kasi feeling ko kahit anong gawin ko kulang pa din. Drew, hindi kita pinili dahil kaya mong tapatan ang mundo ko. Pinili kita dahil sa'yo ko naramdaman na pwede ako magpahinga. Pero nung lumayo ka nawala yun." Sabi nga ni Miriam, "I don't know what you are now. But I know I don't want to keep feeling you again. And I don't want to keep pretending na okay lang na hindi buong pamilya natin." Biglang bumukas ang pinto sa kabilang kwarto. Lumabas nga si Miko na umiiyak nga habang bitbit ang isang plastic bag. "May tumatay sa aircon room at hindi ko tutai!" Sigaw nga niya. Nataranta ang mga bata at tumakbo sila papasok, sina Drew at Miriam naman
Agad na nagayos ang sarili at sumunod niya sa loob. Naamoy kaagad nila ang hindi kanais-nais nang makapasok nga sila sa kwarto. Si Mateo nakatayo nga sa isang sulok, habang si Dodong nagtatakip nga ng ilong gamit ang kumot. Ano nangyari dito? Tanong nga ni Miriam. May pumasok na po sama tapos ayan po nag-iwan ng souvenir. Reklamo nga ni Martina. Hay nako, ito na nga sinasabi ko this house is older than our relationship. Hindi, mas matagal tayong hindi nag-uusap kaysa sa edad ng bahay na to. Kanting sabi nga ni Miriam. Edayusin natin pareho. Isasang pinasadahan nga ng mata ni Miriam ang mga birth certificate na hawak niya. Mga Xerox copy na pinadala nga ng dating OB niya. Natapos siyang tawagan kaninang hapon. Dapat ay simpleng request lang ito para sa school requirement. Pero may isang detalye na hindi niya tumugma. Napakunot ang noon niya habang paulit-ulit binabasa ang pangalan ng doktor na lumagda nga sa isang birth certificate. Hindi ito parehong doktor na humawak sa kanya sa panganganak. Ilang sandali pa ay bumaba nga si Drew mula sa itaas. Napansin nga ng tila balisa nga si Miriam kaya't lumapit siya. Uy, okay ka lang? Hindi kaagad sumagot si Miriam. Inabot nga niya ang isang papel at kay Drew. Tinignan nga ito ng lalaki. Birth certificate, Mateo, tignan mo yung attending physician. Sabi naman ni Miriam. Sumamangot si Drew habang binabasa ng dokumento. Hindi to si Dr. Santos, diba? Iba to. Tumango si Miriam. Hindi lang yan, iba rin ang pirma. At yung oras ng kapanganakan. Hindi ka pareho ng record ng iba. Ano ibig sabihin nito? Tumahimik nga si Drew at napalunok siya. Pinapacheck ko na rin sa ospital. Nakuha ko yung old record at sinabayan ko na rin ang DNA test kanina lang dumating. Kinuha nga ni Miriam ang isa pang envelope, nanginig na ang kamay niya, nangyabot nga ito kay Drew. Pinasa nga nito ang dokumento, unti-unting lumalalim ang kanyang paghinga. Sa bandang huli, napatitig siya kay Miriam. Si Mateo, hindi ko anak. Umiling si Miriam na mariin. Hindi natin anak. Maghalong lungkot at gulat nga ang bumalot sa mukha ni Drew. Napahawak siya sa sentido at sandaling napaupo sa sahig. Tila nawalan nga siya ng lakas. Pinalitan siya sa ospital, Drew. Walang may kasalanan dito. Hindi natin kasalanan at lalong hindi kasalanan ni Mateo. Pero 7 taon natin siyang inalagaan, nakala ko. Miriam, paano natin to sasabihin sa kanya? Napahinto na nga lamang si Drew at napaisip. Hindi kaagad sumagot si Miriam. Tinitigan niya ang papel sa kanyang kamay, sa kadahan-dahan nitong itinupi. Si Mateo pa rin ang anak natin. Pero nasaan ang tunay na anak natin? Napatigil nga si Miriam. Napatingin siya sa pinto na para bang may sagot nga sa labas ng beach house. Yun ang kailangan nating hanapin. Mahina nga niyang sabi. Biglang may narinig nga silang mahinang kaluskos. Mula sa itaas, napatingin si Drew doon. May nagising. Ako na, wika nga ni Miriam. Dahan-dahan umakyat nga si Miriam pagdating niya sa hallway. Bumukas ang ilaw ng kwarto. Nakatayo doon si Mateo bitbit ang unan at may pawis sa noo. Ma? Oo anak, narinig ko yung boses mo, okay ka lang? Nilapitan siya ni Miriam at niyakap ng mahigpit. Okay lang si Mama. Yumakap nga si Mateo. Tumingala ito sa kanya. Bakit parang malungkot ka? Pinisil ni Miriam ang pisngi niya. Wala anak, gabi na matulog ka na ulit ha? Pwede po ba ako matulog po sa tabi niyo ngayon? Tumango si Miriam. Siyempre naman. Lumiti si Mateo at tinabot nga ang kamay ng ina. Sabay silang bumaba kung saan naghihintay nga doon si Drew. Hindi mapakali si Miriam buong gabi. At kahit hawak-hawak nga niya si Mateo, habang natutulog ito hindi maalis sa isip niya ang lumang pangalan na nakita nga niya sa hospital record. Angelica Mercado, ang best friend noon ni Drew na minsan naging usap-usapan sa pamilya nila. Habang abala si Drew sa pagluluto ng almusal, sinamahan niya siya ni Miriam sa kusina. Tahimik muna siya habang pinapanood ang dahan-dahan nitong paghiwa ng kamatis. Drew,
Mahina nga niyang tawag. Yes? Saan ka ba nung araw na nanganak ako? Napahintong si Drew sa ginagawa. Tumingin siya sa babae at nagtaka sa tanong nga nito. Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre nasa labas ako ng delivery room. Tinawag lang ako ng nurse pagkasilang ng huli mong anak. May natatandaan ka bang kaibigan mo na nanganak din sa parehong ospital? Napakunot niya ang noo ni Drew. Si Angelica. Yung best friend ko dati pero hindi ko alam kung sabay kayo bakit. Drew, nakita ko sa record ang pangalan niya. Pareho kayong araw ng admission. At yung mukha ni Mateo. Paglingatig-inom nga si Drew. Tila unti-unting nagsisink in na ang isip ni Miriam. Akala mo anak ko siya. Kay Angelica? Mahina niyang tanong. Hindi ko sinasabi na sigurado ako pero Drew, sa 6 na bata si Mateo lang talagang may ibang features. At kamukhang kamukha mo siya nung bata ka. Pero hindi ko siya ipinagbuntis. Naglakad palapit si Drew. Nakalapat pa rin ang isang kamay sa mesa. Miriam, pero wala kaming naging relasyon ni Angelica. Best friend ko siya. Pero hanggang doon lang yun. Kahit kailan hindi ako nagtaksil sa'yo. Pero paano mo may papaliwanag kung yung pagkakahawig niya ni Mateo? Hindi sumagot si Drew. Napatitig lang siya sa sahig. Angelica, may kapatid ako na si Nico. Half-brother ko pero hindi kami lumaki magkasama. Napataas ang kilay ni Miriam. Ano ibig mo sabihin? Anak si Nico ng tatay ko sa ibang babae. Tinanggap ko siya bilang kapatid. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Hindi ko lang madalas kinukwento kasi lumaki kami na magkaibang pamilya. Pero naging close kami ng college. At si Angelica, siya yung naging girlfriend niya. Napaupo na nga lamang si Miriam. Parang biglang lumiwanag ang isang bahagi ng palaisipan. So kung naging magkasintahan sila, posible na si Nico ang ama ni Mateo? Tumango si Drew. At kung sabay kayong nanganak, baka nga nagkapalit. Lalo na kung hindi alam ni Angelica kung paano sasabihin sa pamilya niya ang totoo. Mahirap ang sitwasyon nila noon. Nasan siya ngayon? Takang tanong nga ni Miriam. Nasa Germany raw. Nag-migrate, matagal ko na rin siyang hindi nakakausap. Si Nico. Umiling nga si Drew. Matagal nang wala. Na-aksidente sa motor mga 3 taon matapos manganak. May posibilidad nung nanganak si Angelica. Hindi niya na nga rin nahanap yung anak niya. At napunta siya sa akin. Bulong nga ni Miriam. At si Mateo lumaki sa piling na hindi niya tunay na ina. Pero ako yun. Ako yung nanay niya. Napailing na nga lamang lalaki. Walang mali sa pagmamahal na binigay mo sa kanya, Miriam. Malumanay na sabi ni Drew. At kahit si Angelica ang ina niya, ikaw ang nagpalaki sa kanya. Ikaw ang umiyak pag may lagnat siya. Ikaw ang tumawa pag nadapa siya. Ikaw ang nanay niya. Napahawak na si Miriam sa dibdib. Hindi niya mapigilan ang luha na dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi. Anong sasabihin natin sa kanya, Drew? Paano natin ipapaliwanag? Hindi natin kailangan madaliin, pero hindi rin natin dapat itago sa kanya habang buhay. Hanapin si Angelica para malaman ni Mateo kung sino siya talaga. Gusto ko lang malaman kung may iba pa ba siyang pamilya, kung maayos ba siya sa Germany, kung may karapatan pa ba siyang malaman to. Tahimik na tumango nga si Drew. Marahan niyang hinila si Miriam palapit at niyakap niya ito ng mahigpit. Ano man ang lumabas, isang bagay ang di magbabago. Anak natin si Mateo sa puso natin. Maya-maya narinig na nilang bumukas ang pinto sa kwarto. Lumabas si Mateo, bit-bit ang paborito niyang kumot habang pupungas-pungas pa. Napa, bakit po kayo umiiyak? Napatingin silang dalawa kay Mateo, biglang kumirot ang dibdib ni Miriam, pero pinunasan niya ang mga luha at pinilit ngumiti. Wala anak, napag-usapan lang namin ng ilang bagay. Lumapit nga si Mateo at yumakap nga sa kanila pareho. Ang lamig ng kwarto pero ang init dito sa inyo. Ngumiti nga si Drew at pinisal nga ang batok ng anak. Good morning anak. Gusto mo ng champurado? May tuyo? Ngumiti nga si Mateo. Kaya ikaw ang paborito kong chef, Papi. Siyempre naman po. 2 araw matapos ang pag-uusap, ni Miriam at Drew, nagtungo sila sa lokal na ospital
kung saan nanganak si Miriam. Dala nila ang lumang records at kopya ng DNA result. Sa tulong ng dating nurse na ngayon ay administrative officer na roon, nahanap nila ang piraso ng impormasyon na matagal na nilang hinahanap. Isang sanggolang na i-report noon na iniwan sa emergency room. Walang pangalan, walang birth record, ngunit ayon sa file, parehong araw ito isinilang sa parehong ospital. Ipinasa ito sa isang orphanage sa Bulacan matapos hindi maklaim ng kahit sinong kamag-anak. Tahimik lang si Miriam sa biyahe papunta roon. Mahigpit niyang hawak ang isang larawan ng kanyang mga anak na 5 sa 6. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Si Drew naman ay seryoso ang mukha habang nagmamaneho. Nakakakaba, no? Bulungan ni Drew. Hindi naalis nga ang paningin sa kalsada. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakakaba. Makita ko siya o hindi. Sagot nga ni Miriam sa mahinang tinig. Pagdating nila sa ampunan, sinalubong nga sila ng isang madre. Maingat nitong sinuri ang mga papeles nila bago sila nalalayan nga papunta sa opisina. Ayon sa mga record namin, ang batang tinutukoy ninyo ay si Elias. Yan ang pangalang binigay ng isa sa mga volunteers noon. Mabait siyang bata, matalino pero mailap, lalo na sa mga matatanda. Nagkatinginan si Miriam at Drew sa pangalang tila tumalo na ang dibdib ni Miriam. Pwede ba namin siyang makita? Tumango naman ng madre. Nasa likod po siya nagpipinta. Gusto niyong kayo po ang lumapit pero paalala lang po madalas po siyang hindi komportable sa mga bagong tao. Tumayo si Miriam at sumunod agad si Drew sa kanya. Lumabas sila sa maliit na pinto at nagtungo sa likuran ng bahay kung saan may isang art area na may mga mesa at upuan. Doon nila nakita ang isang batang lalaking nasa 7 taong gulang. Nakaupo ito at nagpagpipinta gamit ang watercolor. Magulo ang buhok at may mantsa ng pintura sa pisngi. Ngunit sa unang tingin pa lang, para bang nakita ni Miriam ang multo ng sarili niyang mga anak, ang hugis ng mukha, ang mga mata, lalo na ang ilong at labi ay salamin ng mga anak nilang kasama nila ngayon. Hindi sila makapaniwala. Elias? Tawag ng madre. Bahagyang lumingon ng batang ngunit agad ding binilik ang tingin sa ginagawa. Para bang wala itong interes. Elias, may mga bisita ka, gusto ka lang nilang makilala. Maingat na lumapit nga si Drew. Hi Elias, ang ganda naman ng gawa mo. Saglit tumingin si Elias sa kanya saka muling yumuko. Gawa ko yan para sa langit, para kay Kuya Nico. Sabi nila wala na siya pero gusto ko pa rin siyang bigyan ng regalo. Mahina pero malinaw na sabi ng bata. Parang may sumunod nga sa dibdib ni Drew. Napalunok siya. Si Nico? Kilala mo siya? Tumango ang bata. Kaibigan daw siya ng mama ko pero umalis na rin si mama, naiwan ako dito. Nakatayo si Miriam sa di kalayuan. Hindi nga siya makalapit. Bawat salitang binibitawan ng bata ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang lapitan si Elias. Gusto niyang iyakapin ito. Gusto niyang sabihin nariyan na nga siya. Pero alam nga niyang hindi ganun kadali. Elias, tawag nga niya. Tumigil ang pagpipinta nga ng bata at dahan-dahan itong lumingon sa pwesto niya. Anak, ngunit tumatras nga si Elias. Hindi ko kayo kilala. Ayoko po. Elias, mababait sila. Gusto lang nilang makilala ka. Gusto mo bang tanungin sila? Lumapit ang madre at bahagyang yumuko sa bata. Umiling ang bata. Ayoko ng bagong pamilya. Napatungo nga si Miriam. Pinipigilan niya ang luha habang tahimik na lumapit si Drew at marahang humawak nga sa likod ng kamay niya. Maaaring hindi siya handa ngayon, pero alam natin na magiging handa rin siya. Bulong nga ni Drew. Paano kung hindi niya tayo tanggapin, Drew? Halos pabulong na tanong ni Miriam. Hindi natin siya pipilitin pero hindi rin natin siya iiwan. Hapon nga sa beach house. Nasa veranda nga sina Miriam at Drew. Habang si Mateo ay nasa sala, nagkakabit nga ng sticker sa science project niya.
Halata ang kaba sa kilos ni Drew. Sa loob nga ng kanyang bulsa, hawak niya ang sulat mula kay Angelica, isang liham na dumating niya ilang araw matapos nilang makumpirma ang lahat. Dapat ko na sigurong sabihin. Mahinang wika nga ni Drew kay Miriam. Tumango lang si Miriam ngunit hindi siya ngumiti. Alam niyang darating ang araw na ito, pero hindi pa rin siya handa. Lumapit si Drew kay Mateo. Anak, pwede ba kitang makausap sandali? Tumango si Mateo sabay upo nga sa tabi ng ama. Pinagpatuloy niya ang pagdidikit nga ng sticker, pero dahan-dahan itong tumigil nang maramdaman nga ang seryosang tono ng boses ni Drew. May gusto kaming sabihin ng mama mo. Matagal na naming pinag-iisipan to. Tumingin si Mateo ng diretso sa kanila. Ano po yun? Napatingin si Miriam kay Drew. Mateo, nung pinanganak ka, may nangyaring pagkakamali sa ospital. Napagpalit ka sa ibang sanggol. Saglit na natahimik nga si Mateo, parang hindi niya kaagad naintindihan ang ibig sabihin. Tumingin nga siya sa ina. Ibig sabihin po, hindi ikaw ang mama ko? Halos mabasag ang boses ni Miriam. Oo, hindi ako nagluwal sa'yo. Pero ako nag-alaga sa'yo mula sa unang iyak mo hanggang ngayon. Dagdag naman ni Drew, Mateo, may nakausap na kami. Siya ang tunay mong ina, gusto ka sana niyang makilala. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin pababayaan. Napatayo si Mateo at hindi kaagad nakapagsalita. Kita sa mga mata niya ang malinaw na pagkalito at pag-aalangan. Nanatili siyang nakatitig sa mga magulang na tila may gustong ipilit sa kanyang puso. Pero kayo po ang mama at papa ko, ayoko po ibang tao ang mama ko at papa. Bulong niya sa poos na tinig. Anak, wala kang kailangan piliin. Gusto lang namin malaman mong totoo. Hindi ka pinabayaan ni Angelica at hindi rin siya ang pumili na mawala ka sa kanya. Umiling nga si Mateo. Hindi ko siya kailangan, ayoko sa kanya. Hindi ko siya kilala, ikaw ang mama ko, ma. Doon na tuluyang napaiyak si Miriam. Nanginginig ang balikat niya habang niyayakap si Mateo ng buong higpit. Parang ayaw na muling pakawalan. Dumating si Angelica. Nasa kamay niya ang isang maliit na kahon ng laruan na dala para kay Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit huminto ng masilayan ng eksenang nasa loob ng silid. Nanatili si Angelica sa may pintuan at hindi na kumilos. Tila natigilan din siya sa bigat ng eksenang nasaksihan. Pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang labi. Mateo? Tawag nga niya. Napalingon nga ang bata saglit itong tinignan, pero hindi nga siya lumapit. Napapikit na nga lamang si Angelica. Sa kadahan-dahang tumango. Ang pilit ng ngiti niya ay mabilis ding natunaw at nilamon nga rin ng luha. Okay lang, hindi mo ko kailangan tanggapin. Naiintindihan ko. Lumapit si Drew sa kanya at marangang hinawakan ang kanyang braso. Angelica, pasensya ka na. Bago pa lang sa kanya lahat ng to. Kailangan lang niya ng oras. Hindi, Drew. Hindi niya ako kailangan, hindi niya ako hinahanap. Masaya siya sa inyo at ayokong sirain yun sana. Kahit hindi ngayon, kahit hindi bilang ina, makilala niya rin ako. Napangiti nga si Angelica, ngunit may pait nga ang ngiti niya. Salamat, pero siguro, mas mabuting bumalik na lang ako sa Germany. Bumuo siya ng mundo na kasama kayo. Hindi ako kailangang ipilit pa. Bago siya tuluyang umalis, inilapag nga niya sa lamesa ang kahon ng laruan. Pakiabot naman sa kanya to. Regalo ko yan para sa birthday niya bukas. Lumapit si Drew at iniabot ang kahon kay Mateo. Tahimik lang ang bata habang pinagmamasdan ito, para bang inaarok ang bigat ng bagay na hawak niya. Dahan-dahan niya itong binuksan at napamulagat sa nakita isang model kit na matagal na niyang gustong makuha pero matagal nang wala sa mga tindahan. Sa loob ng kahon, may isang maliit na card. Para kay Mateo, mahal kita. Kahit hindi mo pa ako kilala, masaya akong masaya ka. At kahit sa malayo, palagi akong nagdarasal para sa'yo. Natigilan nga si Mateo sa kanya niya marahang isinara ang kahon at niyakap ito ng mahigpit. Pwede po ba siyang bumalik kahit minsan lang? Bulong nga niya kay Miriam.
Yumuko si Miriam at marahang hinalikan nga ang noo ng anak. Pwede anak kapag handa ka na. Nang tuluyang maisaayos ang lahat ng papeles, formal na inampon ni na Miriam at Drew si Elias. Bagamat batid nilang siya ang tunay nilang anak, nanaig pa rin ang kanilang hangaring sundin ang legal na proseso. Hindi nila intensyong guluhin ang katahimikan ni Elias. Ang tanging nais nila ay ipadama sa bata na pinili siya, mahal siya at ligtas na siya ngayon. Simula nang lumipat si Elias sa beach house, naging palaisipan siya sa lahat lalo na sa kanyang mga kapatid. Elias, laro tayo! Masiglang yaya nga ni Dodit habang hawak ang bola. Hindi na lamang siya nilingon ng bata. Nakaupo lang si Elias sa duyan, naka-headphones at nagpipinta gamit nga ang lumang watercolor set. Grabe ang sungit, parang siya si Mama noong hindi pa sila bati ni Papa. Mas masungit pa, at least si Mama namingiti minsan. Elias, gusto mo ng juice? Sobrang tamis, nakakasuya. Sagutan nga ng mga bata. Si Nico na kilala nga sa pagiging neutral sa tuwing may tensyon sa magkakapatid. Napakamot na nga lamang ng ulo habang pinagmamasdan si Elias. Pimuling umiwas nga sa kanilang mga paanyaya. Mahirap pala yung may bagong kapatid na walang pakialam. Mahinang bulong niya sa sarili. Samantala sa kusina ay magkasama si Miriam at Drew. Napapansin mo, kahit anong lambing ng mga bata tinatabi pa rin sila ni Elias. Saglit na tumigil si Drew sa kamaling nagpatuloy nga sa pagbuhos ng mantika. Bago pa lang siya rito, ibang klaseng mundo yung pinanggalingan niya. Pero ang importante hindi sumusuko yung mga bata. Napangiti si Miriam kahit bagyang may lungkot sa mata. Matigas ang loob parang ikaw noon. Ibig mong sabihin minana sa akin? Hindi. Pero kung alam ko lang na ganito pala tayo ulit, baka sana hindi na lang tayo nagdesisyong maghiwalay. Maya-maya pa, narinig na silang ingay mula sa sala. Elias, tama na yan! Wala kayong karapatang galawin ang gamit ko! Wala akong hiningi! Bakit ba ang kukulit nyo? Sigaw pabalik ni Elias. Nagkatinginan sina Drew at Miriam. Sa kasabay na lumapit. Pagdating nila sa sala, ay nakita nilang nakatayo si Elias. Nakakulot ang noo nito at halos mangiyak-ngiyak sa galit. Si Mateo naman ay nakayuko lang. Mahawak itong isang punit na papel na bahagi ng ginuguhit ni Elias. Sinadya mo bang kunin to? Singhal ni Elias. Akala ko tapos ka na. Sorry, gusto ko lang namang ilagay sa frame. Maganda kasi. Paliwanag naman ni Mateo. Lalo lang tumigas ang mukha ni Elias. Hindi mo naintindihan, wala kayong naintindihan. Niyakap na nga ni Miriam sa likod kahit pumapalag ito. Elias, anak, kumalma ka. Naiintindihan ka namin, hindi kami perpekto pero pamilya tayo. Hindi ko kayo kailangan! Sigaw ni Elias at tinulak nga si Miriam bago tumakbo paakyat. At nang susunod nga si Drew nang pigilan siya ni Miriam. Hayaan mo na muna. Pabayaan mo nga siyang huminga. Pakakalain niyo muna tayong pake. Hindi, kailangan lang niya talaga maramdaman na kahit nagalit siya, hindi natin siya iiwan. Sagot nga ni Miriam. Umupo si Mateo sa sofa. Bitbit ang punit na papel. Hindi siya masamang tao. Malungkot lang po siya. Saad nga ni Mateo. Mag-isa lang si Elias sa veranda. Nakasalampak siya sa sahig habang yakap ang tuhod at nakatingin sa loob ng bahay kung saan masayang nagkukulitan ang 6 niyang kapatid. Tahimik lang si Elias ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may gumugulo sa kanya. Unti-unti, napabuntong hininga siya at ibinaling ang tingin sa madilim na langit. Maya-maya ay lumapit nga si Miriam. Nilamig ka na siguro. Hindi sumagot si Elias. Hindi rin niya tinanggap ang kumot. Okay lang, hindi ko kailangan, malamig niyang tugon. Umupo nga si Miriam sa tabi ng bata. Hindi ito nagsilita. Pinili muna niyang panoorin din ng mga bata sa loob. Sabay sumandal ng bahagya sa haligi nga ng veranda. Ang saya nila, no?
Pero minsan kahit anong sayang sa paligid, parang ikaw pa rin yung naiwan. Sabi ni Miriam. Doon napatingin si Elias. Hindi pa rin siya nagsalita. Pero bahagyang tumaas nga ang kilay niya. Elias, gusto kong sabihin sa iyo ang totoo, lahat ng totoo. Sabi nga ni Miriam. Napakunot ang unang bata. Ano po bang totoo? Na hindi niyo rin pala ako gustong maging anak, na pinilit niyo lang po kasi naawa kayo? Umiling si Miriam at hinawakan ng kamay ng bata. Hindi ito kagad binawin Elias. Pero nanatili ang matigas nga nitong reaksyon sa muka. Nang ipinanganak kita, hindi kita nakita. Nagkapalit ng sanggol sa ospital. Naisama ka sa ibang record at dinala ka sa bahay ampunan. Ni minsan hindi ka namin hinanap dahil akala namin kumpleto na kami. Bakit parang ako yung laging hindi kasama? Bakit parang ako yung sobra? Halos pabulong nga na tanong nga ni Elias. Naluha si Miriam, minabot nga niya ang pisngi ni Elias at marahang hinaplos yun. Kahit basa na nga rin ito sa luha. Hindi ka sobra, anak. Ikaw yung kulang, ikaw yung matagal namin hinanap na hindi namin alam. At ngayon hindi ka na mawawala. Napaikbi nga si Elias. Pilit ng pinigilan ng pag-iyak pero hindi na kinaya. Akala ko kasi wala talaga akong pamilya. Akala ko hanggang orphanage lang ako. Kahit sinong bumisita, hindi ako pinipili kaya nasanay na lang ako na wag umasa. Niyakap siya ni Miriam ng mahigpit. Anak ka namin. Hindi kita pinili lang dahil dugo kita. Pinili ka namin dahil ikaw si Elias. At mahal ka namin. Kahit hindi ka palaging masaya, kahit suplado ka, kahit matigas ang ulo mo. Pero di ba ang pamilya dapat buo mula sa simula? Tanong ni Elias sa pagitan ng paghikbi. Napangiti si Miriam. Bagamat patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Mahigpit pa rin ang yakap niya kay Elias. Habang hinahaplos ang likod nito, na tila sinusubukang damhin ang lahat ng taon na nawala sa kanila. Walang pamilyang buo mula sa simula, anak. May mga pamilyang hindi kaagad nagkita, hindi agad nagkasama pero pinagtatagpo pa rin ng tadhanang mahalaga ngayon. Buo na tayo. Napatungo si Elias, hindi pa rin niya. Natignan ng diretso si Miriam pero hindi na nga rin siya umiwas pa. Maya-maya bumukas nga ang pinto at sumilip si Mateo. May hawak na itong maliit na flashlight at bagong papel. Kuya, gusto mo ulit mag-drawing? Pwede natin itago sa frame yung hindi yun nasisira. Napatingin si Elias kay Mateo. Walang salitang namatawi sa kanyang bibig pero may bahagyang galaw sa kanyang labi. Sorry pala, hindi ko alam na importante yun sa'yo pero kung gusto mo, turuan mo ako mag-drawing. Gusto ko matutong gumuhit tulad mo. Idol kita, ang galing mo kasi. Dagdag pa ni Mateo. Tumingin si Elias kay Miriam saka bumalik nga ang tingin kay Mateo. Okay, basta wag mong kagalawin ha, nang walang paalam. Mahinang sagot ni Elias. Tumango si Mateo sabay takbo nga pabalik sa loob para kunin ang mga lapis niya. Naiwan nga si Elias at si Miriam sa veranda. Sa unang pagkakataon nakitang lumiwanag nga ng kaunti ang mukha ng bata. Pwede ko bang tawagin ka mama? Natahimik nga si Miriam sa tanong nga ni Elias. Tumulo muli ang luha niya pero ngayon ay may kasamang ngiti. Simula pa lang yan na talaga ang hinihintay kong marinig. Pagbalik nila sa Maynila ay tahimik na pinagmasdan ni na Dodo, Dodong at Dodet ang malawak na driveway ng bahay ni Miriam. Napalunok si Dodong habang sinusundan ng tingin ang pader na halos mas mataas pa sa basketball court ng eskwelahan nila sa Baguio. Kuya, sigurado ka bang bahay to at hindi hotel? Mulungan ni Dodet kay Dodo. Feeling ko mansion to. Tignan mo yung gate, may intercom. Sagot ni Dodo. Pagbukas ang pinto sinalubong nga sila ng dalawang kasambahay. Agad na paatras si Dodong. Ate, may bayad po ba yan? Habang binubulungan nga si Dodo. Parang yung libre pero hindi pala libre sa hotel. Napatawa si Miriam. Sa narinig. Walang bayad anak, bahay niyo na rin ito. Welcome home. Hindi nakaimik ang tatlo. Si Drew naman, tahimik lang habang pinagmamasdan ng paligid. Matagal na rin mula nang huli siyang pumasok sa bahay na ito.
Nang makapasok na sila sa loob, nagtakbuhan agad ang 6 sa second floor. Halatang sabik makabalik sa mga sariling kwarto, lalo na sina Martina at Nico. Habang nag-aayos si Miriam ng ilang gamit sa sala, ay pumasok si Drew sa mini office sa gilid at sinagot ang tawag ng kaibigan niya mula sa Baguio. "Obo, nasa Manila na kayo?" tanong ng kausap. "O, nasa bahay ni Miriam," sagot ni Drew habang papaling-paling ang tingin sa mga artworks na naka-frame sa dingding. "Plano mo na bang ituloy yun? Yung proposal na sinabi mo last time?" Napahinto si Drew. "Hindi ko pa alam pare. Gustong gusto pero natatakot din ako. What if mag-fail ulit? Ayoko na ulit silang saktan. Ayoko masaktan si Miriam. Pero sa lahat ng kinuwento mo parang alam mo na ang sagot, bro." Bago pa makasagot si Drew, napansin niyang nakatayo nga si Miriam sa pinto pero malinaw na nga narinig nito ang usapan. Hindi nagsalita si Drew, binaba na nga lamang tawag. "Sorry, hindi ko alam na. Magpo-propose ka pala dati dapat? Kailan yun? May mga anak na tayo?" "Okay lang." "Narinig ko," sabat nga ni Miriam. "Hindi ko rin alam kung paano ko dapat sasabihin." Umupo si Miriam sa sofa, marahang nilapag na ang baso sa mesa. "Drew, I know you are scared. Hindi lang ikaw pero ayokong isipin mong hindi kita pinili. Hindi sa ayoko, gusto kong itama ang lahat, gusto kong bumawi. Pero natatakot ako kasi minsan kahit gaano mo kamahal ang tao, hindi sapat para hindi masira ang relasyon." Tumango si Miriam. "Naranasan na natin yun. Kaya dapat natuto na tayo. Kaya okay lang kahit hindi natin madaliin. Ang importante buo tayo para sa mga bata. Hindi nila kailangan ng perfect na love story, kailangan nila ng mga magulang na mamahalin sila. Pero sa palagay mo ba, may pag-asa pa talaga tayo? O baka kumapit lang tayo sa nakaraan kasi mas madali. Mas familiar tayo." Dahan-dahan tumango si Drew. Pero halata nga sa mata niya ang pag-ingat sa bawat sagot. Alam mo, matagal ko na rin tinatanong yan sa sarili ko. Kung kaya pa ba talaga, kung gusto ko lang bumalik sa nakasanayan o kung totoo pa rin itong nararamdaman ko. Tumingin siya kay Miriam. Pero habang pinapanood ko kayo ng mga bata, habang nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla sa bahay na to, naisip ko hindi ko gustong balikan ng dati. Gusto kong magsimula ng bago kasama ka. Sana hindi na tayo maabot sa hiwalayan bago natin ito ma-realize. Mahinang sabi naman ni Miriam. Pero kung hindi rin tayo nasaktan noon, baka hindi rin natin matutunang pahalagahan tong meron tayo ngayon. Sagot nga ni Drew. Pagsapit ng Lunes ay balik eskwela na ang mga bata. Pero hindi ito ordinaryong araw sa paaralan, lalo na sa klase ni Mateo, Nico at Martina. Pagpasok nila sa silid-aralan ay sabay-sabay ang reaksyon ng mga kaklase nila nang mapansin ang dalawang bagong mukha sa likod. "Uy, teka lang. Triplets na naman?" Tanong ng isang babae kay Martina habang palihim na sumisilip sa likuran. "Oo, kapatid namin sila. Actually, 7 kaming magkakapatid." "7? Sabay-sabay na sambit nga ng ilang estudyante. "Hindi kami nagbibiro. Dati 6 lang. Ngayon buo na kami. Ika-7 si Elias." Sabat naman ni Miko. Napalingon ang buong klase kay Elias. Natahimik lang na nakaupo sa dulo ng row. Nakawa dito hawak ang ballpen at nakayuko nga. Kaharap ang notebook. Gwapo pero misteryoso. Bulong ng isa sa mga kaklaseng babae kay Dodo. "Si Elias? Oo, pero warning, suplado talaga yan. Walang tiyaga sa chika." Sagot nga ni Dodo. "Mas tahimik pa sa tahimik." Dagdag ni Dodong habang binubuksan ang lunchbox. Habang tumatagal ang araw, napapansin ng klase na kahit magkamukha, halos ang magkakapatid, lalo na sina Miko, Dodong at Elias, ay may kakaibang dating si Elias. Hindi nakikihalubilo, pero palaging tama ang sagot. Kapag may group activity, laging maayos ang ginagawa niya kahit halos hindi siya nagsasalita. Kaya hindi nakapagtataka na unti-unti siyang napapansin, lalo na ng mga babae.
Para siyang yung sa K-drama na laging nakaupo sa sulok pero pag tumingin, parang alam mo niya buong buhay mo. Tulungan ng isang estudyante kay Martina. Hindi ko alam kung proud ako na ilang kapatid ko yun pero mas marami siyang fans kaysa sa buong section. Sagot naman ni Martina. Yung tipong hindi mo masabihan ng crush kita kasi baka matunaw ka. Kanina lang may nag-abot ng love letter sa locker niya. Anong ginawa niya? Wala, tinupi, sinuksok sa bag, hindi mo lang tumingin. Pagkukwento nga ni Dodong. Sa loob ng classroom lumapit nga sa kanya si Angela na isa sa top students. Hi, may extra seat sa lunch table namin mamaya, gusto mo? Alok nga nito at tumingin lang si Elias. Okay. Uy, nakita mo yun? Asar nga ni Dodong ni hindi pa nga siya nakaka 2 weeks dito may nag-iimbita na kaagad. Hindi yung ginagawa kahit ni Miko. Saad nga ni Dodong at Dodo. Baka magka-girlfriend ka pa bago si Papa makapag-propose ulit kay Mama ha? Sambit nga ni Dodit. Napailing na nga lamang si Elias. Pero habang nakayoko napansin ni Mateo ang bahagyang ngiti, sa gilid ng labi nito. Uy, ngumiti! Cool kid pa rin kahit nakangiti. Sabay-sabay nga silang nagtawanan. Nasa garden sila Miriam at Drew habang nakaharap nga sa isang maliit na mesa. Akala mo talaga hindi na tayo magkikita ulit? Tanong nga ni Miriam sabay higop nga ng kape. Sagot naman ni Drew, akala ko wala nang balikan pa. Pero ayun, kinidnap muna ang mga anak natin bago tayo magkita ulit. Ang galing ng tadhana, no? Napatawa na nga lamang si Miriam. Pati tadhana marunong magdrama. Maya-maya ay nagsimulang lumabas ang 7 nilang anak na kasuot ang pare-parehong t-shirt. Picture time! Sigaw ni Dodo bitbit ang tripod. Pwesto na! Dagdag pa nga ni Miko habang inaayos ang frame. Kuya Elias, dito ka sa gitna! Utos nga ni Dodit. Bakit ako? Tanong nga ni Elias pero lumapit pa rin. Para obviously ikaw ang pinaka-cool. Sagot nga ni Dodong. Hindi naman ako sumangayon sa shirt na to eh. Reklamo nga ni Mateo habang pinagpag ang manggas ng t-shirt. Hindi ka rin naman tinatanong. Sabat ni Martina. Habang abala nga sila, lumapit si Elias kay Drew. Papa! Tumingin si Drew sa bata. Oh, salamat. Mahina pero malinaw ang tinig ng bata. Sa alin? Sa lahat po. Sa pagbibigay ng pamilyang hindi ko akalaing para sa akin pala talaga. Nilagay ni Drew ang kamay niya sa balikat ni Elias. Alam mo ba anak, ang daming beses kong iniisip kung paano kita yayakapin na hindi ka matatakot. Pero ngayon ikaw na mismong lumapit. Hindi po kasi ako sanay sa ganito pero masaya pala yung may tatawaging pamilya. Saad nga ni Elias at napayuko na tila nahihiya pa. Hindi mo na kailangan sanayin ang sarili mo kasi nandito ka na. Sagot nga ni Drew. Hoy, tapos na ba kayong magdrama? 1, 2, 3, smile! Sigaw nga ni Miko mula sa kamera. Sabay-sabay silang napatawa. Pagkatapos ng photo ay naupo silang lahat sa damuhan. Naghahati sila ng sandwich nang biglang nagtanong si Mateo. Mapa, hindi na ba talaga kayo mag-aasawa ulit? Nagkatinginan nga si Miriam at Drew sa biglang tanong na yon. Si Drew ang unang nagsalita. Hindi pa sa ngayon. Bakit po? Tanong ni Martina. Because marriage is not just about love. It's about timing. Healing and knowing na ready na ulit kayong sumugal para sa isa't isa. Pero mahal niyo pa rin po ang isa't isa, di ba? Tanong nga ni Dodit habang umunguya ng sandwich. Oo naman, walang tanong doon. Mabilis na sagot nga ni Miriam sabay tingin nga kay Drew. Eh di ba love is enough? Tanong nga ni Dodo. Napangiti nga si Miriam. Minsan love is the start pero hindi lang yan ang kailangan para gumana ang isang relasyon. Kailangan din ng trust, patience, respect, at willingness na magsimula ulit. Tila nagpaparinig na saad nga ni Miriam. Eh paano kung tumanda na kayo tapos hindi pa rin kayo kasal? Anong itatawag namin sa inyo, mag-boyfriend forever? Sabat naman ni Dodong. Nagkatawanan ng lahat pati si Drew ay napailing habang tumatawa. Sige, pag umabot kami ng
Tapos hindi pa rin kami kasal, kayo nang magdesisyon kung dapat ba kami kasal Pagbibiro pa nga ni Drew. Deal! Sabay-sabay nga nasagot ng mga bata. Pero mapa, kahit hindi kayo kasal, buo naman tayo, di ba? Tanong nga ni Elias. Tumango si Miriam at nilapitan siya sa kahinalikan sa noo. Siyempre naman, buong-buo anak. Wala nang kulang, kayo ang kumpletong bahagi ng pagmamahal namin. Ang mahalaga ay tayo. Saad nga ni Drew. Matapos ngayon makalipas nga ang ilang buwan, sa wakas, nangyari na rin ang gustong mangyari ng 7 anak nga nila Drew at Miriam. At nang naramdaman nila na ready na nga silang magsimula ulit, nagpropose na nga si Drew sa babae na dating naudlot ang pagpropose niya at nauwi sa hiwalayan. Naging masaya nga sila, matiwasay at puno ng pagmamahal. Hindi kailangan madaliin ang kasal kung ang puso ay hindi pa handa. Mas mahalaga ang pagiging present, tapat at tunay na maging magulang. Yung kayang dumamay sa bawat luha, sumabay sa bawat takbang at manatili kahit walang kasiguraduhan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Miriam at Drew. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Matt Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliana Bebe, Presbyteris Rose, Medal Talon, Jane, Rani Pordillo, Marlene Kayanan, Dionisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabangtak, Filipina, Aileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Yonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Malia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinor, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastor Nandito, Alex Saani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimano Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fidelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Eliflor, Lily Roda Barcial, Alma Edao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Telma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Mariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Basalon, Bella, Mary Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Hani Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Roma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rita Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floydette, Matt Green Fox,
Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Rhea, Madeline Cagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Benen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinsiano Ebas, Ellie Ramirez Elizabeth Gilas, Aaron Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Godiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mejia, Elvie Candon Paul, Corazon Banque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Murillo, Edelina Fahin, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnon, Kristen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Nalapaya, Benz, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Bawa, Jeromina Aquino, Enego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Selvina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Lisbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Padillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Emily Galado, Teresita, Wes Cavilla Havana, Precious, Lilian Mabebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrella, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penny Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rosaline Umbay, Allen, Ace, Nino Regidor, Jayo Cadtec, Escapades Matilda, Elma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Ellie Ramirez, Doris Dai Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Ronald Carion, Juliet Pandino, Lynn, Merlin, Zenny Marion, Renoni Anya Lucas from Bacolod City, Melina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout pa rin po sa lahat ng mga isawang sumusubaybay. Maraming salamat po.